Hi everyone! Welcome sa first part ng ating PISO course. So ang purpose ng part natin na to is para sa mga zero knowledge or yung mga nag-start pa lang talaga sa trading para malaman nila kung ano ba talaga ang trading. Okay? So if ikaw meron ka ng knowledge sa trading pero gusto mo pa rin panoodin tong video na to, pwede pa rin naman para mabalikan mo or ma-refresh yung mga inaral mo na basics before. Okay? So let's start. Unahin na natin kung ano ba talaga ang trading. Ang trading is a process ng buying and selling sa mga financial instrument. So ano yung financial instrument? So ito yung mga tradable assets or contracts na merong financial value. So yung example dyan is commodities, foreign exchange, or mas kilala as forex, or stock market, and marami pang iba. So ganito nagwo-work ang trading. Okay. So makikita niyo diyan, huwag niyo munang pansinin 'yan kung ano ba yung mga kandila na 'yan, anong platform 'to. So dadaanan natin 'yan sa mga susunod na part. So ang trading is all about buying and selling ng financial instrument. So for example, ganito nagwo-work ang trading. Meron tayo ditong price. Okay, meron tayong price diyan. Nagbabago 'yan guys, every minute, every seconds, every hours, every day. Nagbabago 'yan palagi. Minsan tumataas, minsan bumababa. Ang trading, ang gusto nating gawin diyan is ma-take advantage natin yung mga small fluctuations na 'to or yung mga changes sa price. Okay, gusto natin makabili diyan, makabenta dito, makabili diyan, makabenta dito. Okay, gano'n magwo-work ang trading. Okay, gusto natin ma-take advantage yung mga small price changes na 'yan. So for example dito is huwag niyo munang isipin guys kung ano ba yang mga 'yan, okay, dadaanan natin 'yan. Gusto natin makabenta diyan, gusto natin makabili dito, gusto natin makabenta dito, gusto natin makabili dito, gusto natin makabenta diyan, okey? So ganyan nagwo-work ang trading guys, okey? Gusto natin makapag-generate ng profit sa mga move niya na 'to, okey? So balik tayo sa presentation natin. So meron tayong goal. Okay, ang primary goal natin is makapag-generate tayo ng profit sa mga transactions natin. So gusto natin every transaction is makapag-buy tayo sa mababang presyo and mabenta natin siya sa mataas na price. So doon tayo makapag-generate ng profit, which is yung ginawa kong example sa inyo kanina. So gawa po tayo ng isang example, then i-connect natin siya sa trading. Iba siya pero i-connect pa rin natin siya sa trading para mas madali niyo maintindihan kung paano ba nagwo-work ang trading. So maliban sa example natin na 'to, gawa tayo ng isa pang example. For example is merong buyer ng sapatos, okay? So yung buyer ng sapatos na yun is magre-represent siya as si trader, okay? Yung sapatos naman is nabili niya for 10,000 pesos for example. So for example, dito niya nabili yung price, okay? Yung buyer, siya yung trader, siya yung bumili ng sapatos. So nabili niya ng 10,000 pesos yung sapatos. Then yung sapatos na yon is nagre-represent siya as financial instrument. Siya yung binili ng trader. Okay, siya yung tinitrade natin. For example, pag kinonect natin siya sa financial market, siya yung financial instrument. Okay, so yung sapatos na yon is binili niya for 10,000 pesos. Okay, then after ng few days or few weeks or few months, tumaas ng 20% yung value ng sapatos. So from 10,000 pesos, naging 12,000 pesos na siya. Okay? Naging 12,000 pesos na siya. Okay? So nag-decide yung buyer, okay, which is siya yung trader. So nag-decide yung buyer ng sapatos na ibenta na ngayon after niyang i-hold ng matagal yung sapatos niya na yun. Kasi kumita na siya ng 2,000 pesos. So once na binenta niya na yun, is meron na agad siyang 2,000 profit. Okay, so ang kaibahan lang ng pagbebenta ng sapatos sa trading, sa sapatos is kailangan mo pang maghanap ng buyer, minsan ilang oras or araw bago ka pa makapagbenta. Siyempre may iba't ibang factor pa yan like meron ka pang competitors, ganyan. So sa trading is hindi mo na yun poproblemahin. Instant lang yan. Once na kinilik mo yung sell button, mabebenta mo na yun agad-agad. Ito yung kagandahan guys sa trading. Okay, wala tayong competitors dito, tayo lang talaga, okay? So, kung gusto mo kung kumita ka na, hindi mo na kailangan mag-marketing or mag-promote para ibenta yung position mo na yun or yung binili mo na financial asset, isang click lang, yun, may profit ka na kaagad.
Okay, kasi meron tayong tinatawag na, balik tayo ulit sa presentation natin. Meron tayong tinatawag na liquidity. Okay, so ano ang liquidity? Ang liquidity is pinapadali or mas pinapabilis niya ang pag-convert natin ng asset into cash. So meron tayong tinatawag na high and low liquidity. Ang high liquidity asset is madali ka doon makakapag-execute ng transaction mo kasi madaming active traders. Okay, so ang low liquidity naman is konti yung active traders. Again, kaya tayo nakakapagbenta kaagad dahil sa liquidity. Okay, so wag niyong isipin kung ano yung mga market na kailangan nyong i-trade kasi ako may ipo-provide ko na siya sa inyo kung ano yung mga market na mataas yung liquidity para hindi na kayo mahirapan kung saan kayo magte-trade. Una na dyan is yung commodities, forex, and crypto. Okay, so yung tatlo na yun, pwede kayong mag-trade doon. So high liquidity yung mga yan. Okay, so ayun yung kaibahan ng pagbebenta ng sapatos, which is yung ginawa natin example kanina, sa trading. Okay, yung kaibahan nila is once na tumaas na yung value ng sapatos is maghahanap ka ng bebentahan mo, pero dito sa trading is instant lang. Isang click mo lang sa sell button, nabenta mo na kaagad siya. Okay? So, next is brokers. Paano ka naman makakapag-trade? Para makapag-trade ka, kailangan mo ng access sa financial market. So, ma-access mo yan by using broker or online trading platform. Ang platform na yan ay nagpo-provide ng market data, order execution, and yung mga necessary tools para sa mga traders. So, meron tayong guided videos para sa broker, pero bibigyan ko kayo ng isang example ng trading platform. Ang tawag dito guys is TradingView. Dito tayo nag-a-analyze ng market, andi dito yung mga tools, kung makikita nyo dyan, andyan dyan yung mga tools na ginagamit natin para malaman natin kung kailan bababa yung market, kailan magre-reverse yung market, kailan siya tataas para makapag-buy tayo sa mababang presyo and makapagbenta tayo sa mataas. Okay? Ayan yung purpose ng mga tools na to. Okay? Para malaman natin kailan tayo bibili, kailan tayo magbebenta. Okay? Pero meron pa tayong mga other video na nakafocus lang sa trading platforms. So sa mga next part yon para malaman nyo kung paano to kalikutin lahat-lahat. Pero para makapag-trade kayo ng financial instrument or ng assets, is kailangan nyo gumamit ng online trading platform or ng mga brokers. Okay, so alisin muna natin yan. So recap lang natin, discuss na natin kung ano ba talaga ang trading, which is ang trading is all about buying and selling. So doon tayo nakakapag-generate ng profit. Then meron tayong parang pinaka-primary goal, which is yung makapag-generate ng profit in every transaction. Then na-discuss na rin natin kung bakit or kung ano yung kaibahan ng trading sa ibang business, which is sabihin natin pagbebenta ng sapatos. Sa pagbebenta ng sapatos is kailangan mong pa maghanap ng buyer and sellers ng ilang oras or araw or months or weeks para mabenta yung sapatos mo na yon. Pero dito sa trading is instant lang dahil sa liquidity. Then para makapag-trade ka, dahil alam mo nang magba-buy and sell ka lang naman, pero hindi siya ganun kadali guys, which is dadaanan natin yan para malaman nyo kung ano ba yung kailan kayo babay or magsisell. So now, alam nyo na magba-buy and sell kayo sa trading, then alam nyo na liquid ang market, then alam nyo na lahat-lahat ng mga na-discuss natin kanina. So paano naman kayo makakapag-trade, which is ayun na nga yung brokers or online trading platforms. Okay? So tuloy natin yung presentation natin. So, merong iba't ibang trading styles. Merong day trading. Okay, ang day trading kapag nag-execute ka ng trade mo within the day, dapat wala kang open position overnight. For example, bumili ka ng Bitcoin sa umaga, then ibebenta mo siya ng 5 PM. So kapag profit ka na, ibebenta mo siya ng 5 PM. So ayun yung day trading. Next naman is swing trading, kapag nag-hold ka ng position for several days to weeks. Yung hold na yan, para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung word na hold, is ayan yung ginagamit natin na term if hindi mo muna ibebenta yung asset mo. So i-hold mo lang muna siya. So kumbaga mag-aantay ka muna na mas tumaas pa siya, or kunwari gusto mo siya ma-break even. So ayun yung term na ginagamit natin. So hold. Okay? So next naman
is position trading. Itong position trading is more on long-term trading approach na siya. Almost same lang naman sila ng swing trading, pero ito is mas matagal pa. For example, bibili ka ngayon, then ibebenta mo siya after ng several months. So, ayun yung position trading. Next naman is scalping. Ang scalping is quick trades lang. Yung aiming natin dyan sa scalping is makapag-profit ka sa mga small price movement. So, yung duration nito is minutes or seconds lang. So example dyan is bibili ka ng 8 AM then ibebenta mo siya ng 8:05 AM. So problem lang dyan is maliliit yung movements na makakapture pero doon din naman papasok yung leverage. So para sa mga hindi pa alam kung ano ba yung leverage is yung manghihiram ka ng funds or margin to increase yung potential return of investment mo. So bibigyan ka nito ng power mag-control ng larger position sa market with small capital. For example, may $1 ka, then naka 1:100 yung leverage mo. Ibig sabihin, kada $1 mo na margin, magiging $100 siya. So, ganun siya ka-powerful. Okay? So, at the same time, ganun din siya ka-risky. Kasi syempre, kung mas lalaki yung potential capital mo dahil sa leverage, mas mataas na lalaki rin yung potential risk mo dahil sa leverage. Okay, so i-recap lang natin tong day trading or tingnan pa natin yung ibang details para mas maintindihan nyo yung day trading. So, itong day trading, unahin natin, yung mga trading styles pala, sorry. So, unahin natin yung day trading. So, itong day trading, if meron kang, let's say, available time na mga 20 minutes per day, kasi hindi naman siya talaga tutok, unlike sa scalping. Sa scalping kasi is kailangan mo ng focus, talagang time commitment, dahil sa scalping is mabilisan lang. So, kung meron kang available time, let's say, 1 hour or 2 hours straight, then gusto mong mag-trade, pwede ka mag-scalp. Pero sa day trading, let's say, for example, after mo mag-analyze ng market, monitor ka na lang within the day, so pwede yung day trading sa'yo. Pero kung busy kang tao, then mga 30 minutes lang yung kaya mo per day or less, or monitor lang, pwede sa'yo yung swing trading tsaka position trading. So, kailangan pang mag-trade kayo is alam nyo kung ano ang trading style nyo. Kasi baka dyan kayo magka-conflict eh. So baka pinipilit nyong mag-scalp or mag-day trade pero kulang kayo sa time. Okay, so dapat bago kayo mag-trade, which is tuturuan ko rin naman kayo paano gumawa or paano nyo aalamin yung trading profile nyo. So dapat bago kayo mag-trade is alam nyo yung trading profile nyo. Like katulad ng ginawa kong example kanina, kung day trading ba or magsiswing trading ka or position or scalping. Okay, so may mga let's say criteria yung mga yan kung bakit ka mag-i-scalp, bakit ka mag-day trade. Okay, so naka-base na yan sa personality natin, schedule, availability, lahat-lahat. So madidiscuss din natin yan sa mga susunod na part. Okay? So, unahin na natin to. So, sa trading, hindi lang pwede na bibili ka dahil tinitubok ng puso mo. So, kailangan natin ng basis for every trading decision. So, dito na papasok si fundamental analysis and technical analysis para matulungan tayo kung kailan at anong price tayo magbabuy or sell. So, ang purpose ng fundamental and technical analysis is hindi tayo manghula. Okay? So, ayun, dyan natatrap yung mga beginner trader na once na gusto nila mag-trade, kung ano lang yung nafe-feel nila, then magte-trade sila. So wala silang basis kung ba't sila bibili doon, ba't sila magbebenta. So ayun yung purpose ng fundamental tsaka technical analysis. So unahin na natin ang fundamental analysis. So sa fundamental analysis is ina-analyze natin dito yung earnings ng company, industry trends, economic indicators, financial statements, news, and macroeconomic conditions. Then gagawa tayo ng trading plan, then doon tayo magde-decide kung magbabuy ba tayo or sell. Okay? Next naman is si technical analysis. Sa technical analysis is i-analyze naman natin dito ang price action, chart patterns, technical indicators, support and resistance, at iba't iba pang tools to know the possible price movement. So, kung makikita nyo dito, ito yung price action. Okay, which is dadaanan din natin yan mamaya. Okay, pero kapag gusto nyo mag-technical analysis, ito yung titingnan nyo. Okay, so back tayo dito sa ating presentation. Balikan natin ito presentation natin. Yan. Next naman
is alam niyo na kung ano yung trading styles, okay? Para malaman niyo kung ano ba talaga yung fit sa inyo once na magte-trade na kayo. Then alam niyo na rin ang fundamental analysis tsaka technical analysis, which is ang purpose ng dalawa na yan is matulungan tayong makapag-decide kung kailan tayo magba-buy or sell. Okay, sa technical analysis naman is gano'n din, pero more on price action tayo na gagamitin natin, okay? Next naman is si risk management. Ang risk management is para makontrol natin ang risk. Kasi if puwede kang kumita ng 1,000,000 dito sa trading in 1 week, depende yan siyempre sa capital mo, puwede ka rin matalo ng 1,000,000 in 1 week. Kaya meron tayong risk management na tinatawag. Para 'pag natalo tayo, hindi lahat ng profit natin or yung capital natin mawawala. For example, meron ka ng 1,000,000 profit. Then 'pag natalo ka, ang mawawala lang sa'yo is 20,000 or 50,000. At least hindi lahat ng 1,000,000 mo or hindi lahat ng profit, hindi lahat ng capital mo mawawala in just one trade. So paano natin ia-apply ang risk management? So madali lang 'yan, mag-set ka lang ng stop loss level. Okay, magpo-position size ka lang based sa account size mo. Alamin mo yung risk tolerance, alamin mo yung risk reward ratio. So para sa mga hindi nakakaalam, ang risk reward ratio is parang ganito lang siya. Nag-bet ka ng piso, then 'pag nanalo ka, 3 times nung 3 times nung binet mo yung babalik sa'yo. Pero 'pag natalo ka naman, kung magkano yung binet mo, ayun yung mawawala sa'yo. So for example, is ang risk mo is 20,000. Once na nanalo ka, ang reward mo is 60,000. Okay, so ayun, gano'n gano'n yung risk management nagwo-work. Pero mas may detailed pa tayo na idi-discuss about sa mga 'yan, dahil ngayon is introduction pa lang naman kung para magkaroon kayo ng idea kung ano yung trading lahat-lahat. Pero sa mga next part natin is idi-discuss natin 'yan ng mas detailed para alam niyo talaga yung ginagawa niyo, lalong-lalo na sa technical analysis. So 'yan muna for now, binigyan ko lang kayo ng introduction about trading. So summarize muna natin yung pinag-usapan natin. Una is kung ano yung trading, which is all about buying and selling. Then yung goal natin sa trading is makapag-generate ng profit. So paano tayo makapag-generate ng profit? By buying sa mababang price, then makapagbenta sa mataas na price. Then aalamin niyo dapat yung trading style niyo para hindi nasasagasaan yung iba niyo pang priorities, like for example, work, school, businesses, and other stuff na ginagawa niyo daily, para nakakapag-trade pa rin kayo while doing other things, hindi lang puro trade. Next is fundamental analysis tsaka technical analysis. Yung fundamental tsaka technical analysis is ginagamit natin para meron tayong guide kung kailan ba tayo bibili sa market tsaka magbebenta. Okay, para hindi tayo nanghuhula. Risk management naman is para meron tayong, let's say, protection once na naging against sa atin yung market, is meron tayong, let's say, protection, then hindi maubos lahat ng profit and capital nyo. Next naman is si trading psychology, which is itong trading psychology is i-discuss natin to sa next part. Okay, mas detailed yan, pero all about yan sa pagmamanage ng emotions natin while trading. Okay, so ayun muna siya. Ayun muna yung pag-uusapan natin for now sa first part. So I hope na naintindihan nyo kung ano ba ang trading, iba't ibang definition, lahat-lahat. So pag meron kayong question, comment lang kayo or PM nyo lang ako or post lang kayo dito sa FB group natin, then sasagutin ko siya. Okay, so yun muna sa first part nito, then see you sa next part. Bye-bye!